Yes, praise God. Thank you so much, Lord, for this new day, new opportunity, and new chance to live in this world. Purihin ang Panginoon. Salamat mga kapatid sa pagsubaybay at sa patuloy na pagpanonood ng mga video ito. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. At tayo na po ay magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayong araw. Pero bago yun, ang pinag-uusapan po natin, ang topic natin for the last video, the ordinances of the church. Ang ordinances of the church ay nagkakaloob ng baptism in the water and the Holy Communion or the Lord's Supper. Pinag-usapan natin doon ang tungkol sa pagbautismo sa tubig, kung bakit kailangan magbautismo ang isang Kristiyano sa tubig, simbolo ng kanyang unang paghakbang at pagsunod sa Panginoon, simbolo ng kanyang pagsisi at gusto niya ng talikuran ang mga kasalanan. At sa pamamagitan ng pag-immerse sa tubig ay ang kasalanan ay mawawash out or malilinis at ito ay dadalhin sa kamatayan. Inilibing na ang kamatayan at inilibing na ang kasalanan sa kamatayan at ito po ay mabubuhay katulad ng pagkabuhay ni Hesukristo, pag-ahon or pag-raise sa tubig na nagkaroon ng kalinisan sa ating mga buhay bilang napatawad ng ating Panginoong Hesus. Praise God. At gayon din po ang Holy Communion or the Lord's Supper. Ito po yung time na kung saan inaalala natin ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus at inaalala natin na siya nga ay totoong namatay sa krus at nabuhay muli. At ito po ay ini-enjoy ng mga Kristiyano, sineselebrate ng mga mananampalataya sa ating Panginoon na hindi sayang ang pagkamatay ni Hesukristo kundi ito ay essential. It is powerful, it is useful, and there is a hope in the name of Jesus. Mga kapatid, ngayon dito na po tayo sa ating topic na kung saan ay the baptism and the Holy Spirit. Kung ang nakaraan ay pinag-usapan po natin yung pagbautismo sa tubig, ngayon naman po ang pagbautismo sa banal na Espiritu. Napakahalaga ito mga kapatid, sapagkat ang isang tao, isang Kristiyano, ay dapat mabautismo sa banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay gabay ng wisdom na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ito, ikaw ay matutugunan sa inyong sa mga gustong malaman or hindi lang po, ang dapat na malaman ay ang katotohanan na nanggagaling sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ito, siyang magtuturo sa bawat isa na tumatanggap sa Espiritu Santo. All believers are entitled to and should ardently expect and earnestly seek the promise of the Father, the baptism in the Holy Spirit in the fire according to the command of our Lord Jesus Christ. So ito po ay inutos ng Panginoong Hesukristo na ang banal na Espiritu ay dapat mabautismuhan ang mga tao, ang mga mananampalataya, kung tayo po ay naghahanap sa ating Ama. This was the normal experience of all in the early Christian church. With it comes the endowment of power for life and the service, the bestowment of the gifts and their uses in the work of the ministry. So, as a Christians, it is very encounterable. Ito po ay na experience ng mga Christian na there is power for life and the services kapag ang isang manggagawa ay nabautismohan ng banal na Espiritu, meron siyang kapangyarihan or gifts na gagamitin para sa ministry. Basahin po natin sa Luke 49. Luke 49. Luke 49, 24:49 ay nagsasabi, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. So ito yung after na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, na kausap niya yung mga alagad niya, na tandaan ninyo, huwag kayong aalis dahil may ipinangako ako, ang isinusugo ng Panginoong Hesukristo po, ang banal na Espiritu, na kung saan ang siyang magbibigay ng kapangyarihan mula sa langit. Kapangyarihan saan? Sa mga taong pagkakalooban nito. Kaya nga po, ang isang tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay mapapansin mo na may kapangyarihan, na madidiscern mo kapag ikaw rin ay mayroon kang banal na Espiritu, madidiscern mo kung katotohanan ang tinuturo niya. Mararamdaman natin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu, malalaman natin ito sa turo ng banal na Espiritu. Basahin din po natin sa Acts 1:4. Samantalang siya
Kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. So huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin nyo roon ang ipinangako naman na sinasabi ko sa inyo. So gayon din po. Riniremind ng Panginoong Jesus ang mga alagad na huwag aalis dahil ibibigay ang pinapangako, kundi ang banal na Espiritu. At basahin din po natin sa 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. Ang mga kaloob ng Espiritu Santo, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo naililigaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi nino man, si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pa pinapatnubay ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang mga Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita ang nasa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay nagpapakaloob ng kanyang napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe, ng karunungan, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit ang isa ang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba't ibang pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihan magpagaling sa may mga sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan ang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung alin kaloob ng mula sa espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay mga magpapaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Yan po ang mga kaloob ng banal na espiritu na may iba't iba nga, sabi nga dito, mayroong magbabahagi ng salita ng Diyos, kaya magbahagi ng salita ng Diyos, magsalita ng iba't ibang wika sa at meron din po ay may kakayang mag-interpret. Kaya po, Holy Spirit is essential. Basahin po natin sa Acts 8. This experience is distinct from subsequent to the experience of the new birth. Acts 8:12. Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral si Filipi ang magandang balita tungkol sa karya ng Diyos at tungkol kay Kristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. So nagpabautismo ang mga lalaki at babae nang sila ay sumampalataya. Sapagkat naroon na po sa kanila yung katotohanan. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismo na ipatuloy siyang sumama kay Filipi. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. So ayun po. May mga patutuo sa pamamagitan ng banal na espiritu, mayroong himala. With the baptism of the Holy Spirit comes such as experience as an overflowing fullness of the Spirit. In John 7:37, basahin natin. Daloy ng tubig na nagbibigay buhay. Sa kauli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita nang malakas, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob ng ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So after na niluwalhati si Lord, binigay ng Diyos ang Espiritu Santo na kung saan pinagkaloob ng Diyos Ama, at ito po ay pinangako sa mga sumasampalataya na nagbibigay buhay na tubig. So, ang ibig sabihin dito, Espiritu Santo po ito. Kaya nga po, ang isang tao ay tinuturing na buhay kapag siya ay may Espiritu Santo. Kasi sabi ng Panginoong Diyos, kayo nga ay buhay pa, pero ang iba sa inyo ay patay na. Ibig pong sabihin, buhay ka nga, pero wala kang banal na Espiritu, walang nag-guide sa iyo. Ang iyong buhay ay maling landas, pariwara, kaya kung kaya't po, hindi mo natatahak ang tamang pamamaraan ng pamumuhay. Kasi wala nga sa iyong banal na Espiritu. Pero kung nasa atin ang banal na Espiritu, tayo ay nag-guide sa tamang hakbang. The good path, the right path. Ito ay patungo sa Panginoong Hesus. Acts 4:8, sinabi din dito,
Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabuting ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siyang gumaling. Ayan. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. So si Pedro ay napuspos ng Espiritu Santo. At yun nga po, isa siya sa mga apostol na napuspos talaga ng banal na Espiritu na nangangahulugan, nagkaroon ng kapangyarihan ng buhay niya. Kung mapapansin natin si Pedro, ano po baga siya? Dati rin na makasalanan pero naging apostol sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu at ang Panginoong Hesus. Napuspos po siya. Kaya nga nagkaroon siya ng kakayahan na magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang isang tao kailanman hindi magkakaroon ng kakayahan na magbahagi ng salita ng Diyos. Minsan ang iba rin nagkakaroon din po ng kakayahan magbahagi ng salita ng Diyos sa sarili nilang pamamaraan. Kung kaya't po ang binabahagi nila ay mali. Ibig sabihin, ang pagtuturo nila ay hindi katotohanan. Mga labag po sa kalooban ng Diyos, hindi sa salita ng Diyos. Kasi ang tunay na tagapagbahagi ng salita ng Diyos ay yung salita mismo ng Panginoong Hesus. Si Hesus ang nag-glorify. Ang Panginoong Hesus, hindi ang reliyon, hindi ang mga founder, hindi ang mga kundi ang Diyos. Natataas ang Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At sa tulong ng Banal na Espiritu, ito ang siyang nagagay sa atin. So, basahin din po natin sa Hebrews 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Ayan po. Narito na po yung deep in reverence of God and intensified consecration to God and dedication to His Word. So, nagpasalamat dito ang isang apostol na si Pablo, na kung saan po ay gusto niya ang pasalamatan ng Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Basahin din po natin sa Acts 2:42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So yun po ang resulta na after na baptism of the Holy Spirit, there is a experiences as an overflowing fullness of the Spirit. So makikita natin na kapag after ng yung Holy Spirit, mapuno sila, mabautismo sila ng Banal na Espiritu, patuloy-tuloy ang gawain nila. Naroon na yung kapangyarihan. Kung mapapansin po natin, that time wala na ang Panginoon Hesus. Kasi natira na lang yung mga apostol, namatay na pa kasi ang Panginoong Hesus at nabuhay muli, bumalik na sa langit, sa trono ng Diyos. Ngayon, ang mga apostol na lang patuloy, kung kaya't wala na silang kasamang Panginoong Hesus. Kaya iniwan sa kanilang Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ito, patuloy na gumagabay at nagbibigay ng kapangyarihan at nagbibigay ng tibay ng loob para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kung kaya po hanggang ngayon, kahit ang mga apostol na iyon ay wala na rin, ay nagdaloy na rin hanggang sa ngayong generation na ito, ang ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po matapos ang gawain ng Diyos. Kaya kung sabi nga, ang lupa ay maglalaho, pero ang salita ng Diyos hindi man kailanman. Kaya hindi mapipigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi po ito ay kapangyarihan ng Diyos. Last verse, Mark 16:20. Sabi po dito, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinalungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng mga himala na pinagkaloob niya sa kanila. So, ito na po yung after ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Kasi nga, bago sumakyat ang Panginoong Hesus, kung naalala ninyo, yun po yung sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot kung ako ay alis at babalik sama sapagkat darating na ang inyong tagapagtanggol at tagapagturo na kung saan Banal na Espiritu. Kaya po, kahit wala ng Panginoong Hesus na akyat na siya sa langit, sabi nga natin kanina, patuloy yung gawain ng Panginoon, ang Banal na Espiritu. Ngayon po, mga kapatid, yan lamang ang ating topic for today. Ang baptism of the Holy Spirit, it's so much important. It is important. Ngayon, kung may nagtatanong, maliligtas ba? Hindi na bautismohan sa Banal na Espiritu. Kung siya po ay may pananampalataya, syempre maliligtas po siya. Kasi hindi naman sinabi na kung hindi ka nabautismohan, hindi ka rin maliligtas. As well as naroon na sa iyo, sa puso mo, sa isip mo, naniniwala ka ng Panginoong Hesus ay tagapagligtas mo at naniniwala ka nga, naliligtas ka niya, maliligtas ka bilang siyang iyong Panginoon. Ang ano lang po ng Banal na Espiritu, ang advantage kapag ikaw ay bautismo nito, kahit sinong mga false prophet ang mag-persuade sa iyo, hindi ka madadaya kasi nasa sa iyo ang Banal na Espiritu. At naniniwala ka na walang sino man ang
ligaw sa iyo sapagkat itinuturo sa iyo ng banal na espiritu. Inire-remind sa iyo ang mga salita ng Diyos na sa salita ka lamang ng Diyos umasa. At naniniwala ka, nadidiscern mo, mayroon kang discerning spirit na mayroong totoong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya kahit kailan di ka madadaya sapagkat sinasabi sa iyo ng banal na espiritu, ito ay tamang tao na hindi ka ikakapahamak. Kaya yan po, ang banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng knowledge and wisdom. Sa dawin na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nariyan ang guide niya para tayo ay i-guide, maintindihan ang salita ng Diyos. At ang banal na espiritu din po ang nagtuturo sa atin kung ano ang mga dapat nating desisyon. Kasi sa araw-araw marami tayong desisyon. Naroon po ay ang Espiritu Santo ang siyang nag-guide sa atin kung ano nga ba ang dapat nating gawin. At nagpapatotoo po kung sino si Jesucristo. Yan na nga ang sabi natin, kung wala sa iyo ang banal na espiritu, kung walang banal na espiritu sa isang tao, hindi niya maunawaan kung sino si Jesus at kung sino ang Ama. At ang mismong banal na espiritu hindi niya maunawaan. Sapagkat sinabi nga sa New Testament na ang banal na espiritu ang siyang magbibigay ng pag-unawa sa sino mang mananampalataya. Kaya nga po dito, marami ang nami-mislead, marami ang hindi nakakaunawa kung sino si Jesus. May mga naniniwala na si Jesus ay tao lang, may mga naniniwala na siya ay propeta lang, may mga naniniwala na siya ay sugo lang. Ang lahat ng yun ay totoo. Pero hindi lang si Jesus ganon. Diyos din siya. Halos lahat na sa kanya ay tinawag ng mga good characters, mga good title. He is good teacher, provider, healer, kasi nagpagaling siya. And provider, siya ang nagpo-provide. Nung yung 2,000 yung tao, kulang yung tinapay at yung isda, pinadami niya. Di ba? Siya ang tagapagaling. So lahat-lahat po nasa Panginoong Hesus. Kasi nga sinabi sa Philippians na ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na siya lamang